tila hindi na mapipigilan ang bansang Amerika sa patuloy na panghihimasok sa katubigan sa West Philippine Sea, partikular na dito ang mga bahura at isla ng Pilipinas na pilit na inaangkin ng komunistang bansa na China. Kumakailan lamang nang kinumpirma ng US 7th Fleet na nagsagawa ito ng Freedom of Navigation Operation o FONOP sa katubigang malapit sa Spratly Island sa West Philippine Sea noong unang linggo ng Disyembre sa pamamagitan ng palagayag ng US Prevost, isang US destroyer ship. Layunin ng nasabing operasyon na ipakita ang karapatang margayag sa South China Sea sa ilalim ng international law sa kabila ng mga sinasabing eksklusibong maritime claim ng bansang China, Vietnam at ng Taiwan. Tinukoy ng Estados Unidos na labag ito sa batas ng karagatan ang hininging abiso o pahintulot ng tatlong bansa bago dumaan ang mga barkong padigma sa kanilang territorial sea. Sa pamamagitan ng operasyon, hinamon ng USS Prevost ang naturang mga limitasyon na itinuturing ng Amerika na banta sa kalayaan ng paglalayag, kalakalan at seguridad ng rehiyon. Sinundan din ito ang paglapag ng mga sasakyang panghipawid ng US Air Force na 4 na A-10 Warthog sa Pag-asa Island, kung saan kinundi na mismo ng bansang China dahil bukod sa nilabag ng Amerika, ang kanilang identification zone ay hindi pa nagpaalam ang Pilipinas tungkol dito. Dagdag pa ng China, wala di umanong karapatan ang Amerika at ang Pilipinas na dumaan sa kanilang mga karagatan at himpapawid na walang pahintulot sa kanilang mga otoridad at paglabag ito sa kanilang gobyerno at isang banta sa kanilang seguridad. Ang mga nasabing A-10 Warthog ng US Air Force ay nanggaling sa Yokota Air Base ng 374th Air Wing na base ng Amerika sa bansang Japan. Ito'y upang subukan ang kakayanan ng mga ito na maglanding sa Bango Airstrip na ginawa kumakailan lamang sa Pag-asa Island. Wala naman naging payag ang pamunuan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas tungkol sa reklamo na ito ng bansang China at iginigit nito na walang karapatan mangimasok ang mga Chino sa mga ginagawa nito sa Pag-asa Island dahil lehitimo na ang Pilipinas ang may karapatan sa lahat ng mga ito. Patuloy namang ipagtatanggol ng Estados Unidos ang kalayaan sa paglalayag at paglipad sa himpapawid dahil sa freedom of navigation at sang-ayon sa mga itinakda ng international law tulad ng nakasaad sa 1982 United Nations on the Law of the Sea.